detention facility ng ICC. Ay, Ito nga palang kulungan nito ay isang kulungan na pinapatakbo ng Dutch government. Ang mga gwardiya rito ay mga Dutch at ito ay sa teritoryo ng Poland. Kaya nga ang sigaw ng mga Pilipino ngayon, wala naman sariling kulungan at gwardiya, mga ICC, puro Dutch yan. Bakit ang mga Dutch na pinagmamalaki na silang champion ng karapatang pantao, bakit nagbubulag-bulagan doon sa pagdetene kay Tatay Digong sa pamamagitan ng kidnapping na illegal? No? So tingin ko dapat talaga magkaroon ng resolusyon ng hukuman dito sa Holland kung tama ba na isang tao na linilitis ng ICC ay nakuha ang restriction sa kanyang pagkatao sa pamamagitan ng kidnapping. Sa tingin ko hindi tama yun. No? Kasi kaya ka nga naglilitis para makapagbigay ng katarungan, paano naman magkakaroon ng katarungan kung lalabagin mo yung karapatan ng akusado mismo. So, yan po, yung kulungan na yan. Hindi naman po ICC yan. Yan ay talaga pag-aari ng Poland. No? At yung paggamit naman ng kulungan na yan, at paggamit ng mga gwardiya sa tinatawag na headquarters agreement, no? Sa pagitan po ng ICC at ng Dutch government. At sila magbibigay ng kulungan, sila magbibigay ng gwardiya, at sila magpapatupad ng security needs ng mga dinidetene para sa ICC. Pero nagpapatapo po talaga dyan ay Dutch government. Kaya nga po kung mapatunayan na illegal yung pagdedetene sa kanya dahil yan ay sa pamamagitan ng kidnapping, ang meron pananagutan ay gobyerno ng Holland. Kasi ang ICC naman po hindi yan hukuman. Bagamat alam natin na talagang binibira ngayon ng ICC ni President Trump dahil naniniwala siya na wala talagang kapangyarihan ng ICC na magpatupad ng batas na hindi naman sila soberenyang bansa. No? At ang tingin niya, talagang tanging mga bansa lamang ang mayroong karapatan na magpatupad ng mga batas dahil nulong krimen nula po na siniledye kung wala naman talagang soberenya na nagsasabi na isang bagay kriminal, hindi dapat yan mapatupad ng kahit sino kung hindi bansa yun. So ang tingin ng mga maraming bansa na hindi kasapi sa ICC, kasama na ang Amerika, ang China at ang Russia na minsan hindi nagsasapi sa ICC, dapat mga lokal na mga hukuman lamang ang magdesisyon sa mga krimen ito. So anyway, balik po tayo sa ating mga tanungan. Tanungin natin yung kay Kim. Kim, naputol yung ating interview. No? So anyway, so napakalaki ng oras na ginugol mo rito, hindi lang sa pagdadrive, kundi oras na ginugol mo, na imbis na igugol nga sa trabaho, sa pamilya, inagugugol mo dito kay Tatay Digong. Ano naman ang tingin mo na magiging sukle sa iyong oras, panahon at pagod na ginugugol kita Tatay Digong? Madami tayong mahihikayat na kababayan na sumama sa laban at malaman ang katotohanan. Kaya tayo nandito, yun ang ating pinaglalaban, ang katotohanan at tamang informasyon na dapat ang lahat ng Pilipino ay magkaisa at sabay-sabay tayong lumaban sa tama at ikakaayos ng bansa. Yun. Okay, maraming salamat. Ito po si Makabayan, ang vlogger there. Girlie, si Girlie naman po ay naging opisyal sa panahon ni Tatay Digong. Kayo ay Presidential Consultant for the Department of National Defense. Okay, now, dahil kayo po ay naging Presidential Consultant for the Department of National Defense, nasa na po ang mga kasundaluhan natin ngayon? Dahil marami nagsasabi na kinakailangan magbigay protection ngayon ng ating kasundaluhan sa ating bayan. Alam mo, tahimik lang sila. Hindi ako pwede din magsalita para sa kanila. Pero alam natin ang mga puso nila, ano kay Tatay Digong talaga. Oh, well, pero nakakalungkot, umiiyak sila sa tago. They may follow their boss right now, pero sa puso nila, talagang napakasakit sa kanila yung nangyari sa ating Tatay Digong. Alam natin yun, nakikita na natin. Mga kamag-anak din ng mga nandito yun. Well, anyway, talaga naman po dun sa absentee voting ng militar at kapulisan, talagang overwhelming ang suporta dun sa mga kandidato ni Tatay Digong. Pero ano po ang tingin yung pwede maging dyan para sila ay magprotekta na naman sa mga mamamayan na gaya ng ginawa nila noong 1986 at nung kailan lang yung panahon ni Presidente Erap? Alam mo, kung sila lang ang masusunod, matagal nang may mangyayari. Pero si Tatay Digong ayaw ng gulo ayaw niya baka mamaya may bloodshed. Ayaw niya talaga. So, pinapakalma niya mga tao na tahimik lang. Pero ayaw niya talaga ng gulo. Pero alam mo bang, ang dami nang lumapit sa akin. Parting simbahan, parting iglesia, parting KOJC. Talagang
masakit. Dahil nasasaktan. Bakit natin daw pinapabayaan ng ating bansa na ganito na nga nangyayari ngayon? Halos bankrupt na ekonomiya natin eh. Ewan ko kung saan tayo papunta nito, 3 taon pa. Well, yan talaga ang ating problema. No? Kaya ako hindi ko na kailangan makonvince dyan dahil ako nga ay wanted sa non-bailable events. Sa isang krimen na wala naman akong kinalaman talaga. No? Nakakahiya nga no? At na-file pa yung kasong yan. Pero yun na nga po, wala tayong magawa kasi Makikita. nakapwesto pa rin ang Marcos administration. At ako naman talaga, ang tanging makapagbibigay ng solusyon lang ay ang ating kukong sandatahan dahil nga binigyan sila ng mandato na protektahan ng taong bayan. Pero kung ayaw naman talaga nilang bigay protection, wala tayong magagawa. Tanggapin nilang natin ang katotohanan. Pero sa totoo, karamihan nila talagang serbisyo. Nagkataon lang may mga watchdogs sa ulo eh. Akala natin yun ang sinusunod ng karamihan nila. Pero hindi, sila, mga kamag-anak natin yung mga yan. Alam mo, puso niyan nasa bansa natin. Kaya pagdasal na lang natin. Anyway, maraming salamat, Ma'am Carlia. Kayo po, Manong, tagasan po kayo? Tuwan. Oo. Gano'ng katagal na po kayo dito? 2 weeks. Galing kayo ng Pilipinas? Wow, talagang minabuti nyo ng bakasyon nyo dito sa Europa. Kasama din kayo dito sa bakasyon nyo. Pang ilang araw nyo po? Oo, pang ilang beses nyo na nandito. Birthday na. Hindi pa rin tata. Sinong binibisita niyo po rin? Anak niyo? O, anak niyo. Saan siya nakabili? Amsterdam. Ang very malapit sa Amsterdam. So, ano pa ang mensahe niyo kay Tatay Isko? Ramon! 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 How are you? Nakakalayo natin dyan. Anyway, saan po natin, pagdasal pa rin natin talaga na hindi na magkakagal at makakauwi na si Tatay dito. Well, yung anak niyo po, yung anak niyo si Sabay Iwas, ha? Ma'am, artista ka ba? Ba't mukha kang artista, ha? Bina ang pangalan? Bina. Anong trabaho niyo po sa Amsterdam? Oh, mukha kang nurse. Ilang taon ka na nag-nurse dito? Ilang taon na po kayo? 4 years. Anong advice niyo sa mga Pilipino na gusto magtrabaho dito sa Kuwait? Kamusta naman po sa trabaho niyo? Happy ba kayo dito? Yes, happy. Maganda ang benepisyo. Workers din sila. And yeah, nice lang. Paano sila makakarating dito? Ay, parating na ba? Ang hirap yun. Hindi, paano nga? Ang hirap. Unless meron sila corporate or mas easy talaga siya sa way. Pero hindi sila- kung apply sila ng Oo. visa, like study visa, they can come also. Pero Hindi nagre-recruit ang mga hospital dito ng nurses. may iba na nagre-recruit pero they will train first sa Philippines na mag-speak ng Dutch. Pero before they nandito na sila Yeah. BP. Ayan na po, parating na po si BP, ha? Ayun na po sila. Ayan na sila. Girly! Pagtsagaan natin mo. Atagawan tayo? Ayan na siya. Ala po si Mami. Ganun ako. Sino kasama niya? Si Ma'am Elizabeth. Oo, si Ma'am. Kompleto ang pamilya. Bakit wala si VP? Ganda ng katsot. Ando na, yun. Naka-brown. Ayan, nakita niyo na po. Nandiyan si VP. Kasama po si Ma'am Elizabeth at yung kanyang kaibigan. Si Mayor Baste. Nasaan si VP? Siya pala yung unang naglalakad, no? Oo, siya yung unang naglalakad. Ayan. Ay, mga talaga. Parating na. He was kidnapped and brought here. Kasama ba si Mayor Baste? Ayan, si Mayor Baste at saka si Ma'am Elizabeth. Sunod sila. Ayan,
Girly, dito ka muna. You're risking being kicked out. Ay, follow me. Follow me. Hey, Meta, start recording. Mabuhay Vice President ng Pilipinas! Mabuhay! Duterte! 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 Oh, nawala. Ha? Nawala na naman. Ako, nawala na naman. Pero naka-live na eh. Ha? Nawala na naman. Ayan na po si... Nandiyan na po si... Ayan. Nasa BP. Hi, G. Ada Mungi, Ronald Jacks. Mga tao. Mabuhay ang Vice President ng Pilipinas! Dito na tayo. Mabuhay si Vice Ay, makashake na ng gusto na eh. BP. May mga shake us. Hindi pa na-impasse na. Pwede Tagalog mo kasi. Hello, BP. Ayan, ha? Ayan. Girly, ma'am. Dating consultant ng Tatay dito. Hello. Good afternoon. Inyo kay Tatay Digo. Thank you. Ay, yung selfie Ay. para sa inyo. Kayo. Ma'am, pwedeng magpa... Yes, ma'am. Meron pang ibang letters na bibigay ko sa'yo. Eh, bak. Abot ko na lang sa mga followers. Si BP, hindi. And this is for you. From your supporters, bigay ko talaga. Yeah, your supporter dyan. Okay. Hey, Meta, stop recording. Hey, Meta, start recording. Hindi mo si video. Dito na tayo, no? Ako? Alright. Ang sabihin basta, ayan. Simulan po natin ang tema. Yung kapatid ko, parang isa na lang. Sana lang ako. Kaya sabihin ko. Saan dito ang Kailangan din naman ng ano. Yung point naman, pag-iisip namin na physical feeling every 2 weeks para mag-bigay. Pero wait, we have to thank you. Meron ditong foreigner na bumili ng caravan para nito. Yeah, sila, madam. Ito siya, si ma'am. Yan. Yan. Yeah, bumili sila ng Sila yung bumili ng caravan para may toilet yung taong bahay. Yan yung caravan na binili nila. Thank you very much po. Okay, sir. Okay, nandito na po si Sara at saka si Mayor Baste. Lahat po ng buong Pilipinas nag-aabang sa latest balita kay Tatay Digong. Kamusta naman po ang bisita nyo kay Tatay Digong? Opo. So, on time kami ngayon. Na-consume namin yung allowed, no, na 1 hour and 30 minutes. At ito yung second na visit for the week. Ang susunod na visit ay sa Thursday.
So nagpapasalamat kami sa ICC Detention Unit dahil in-approve nila yung request namin na padagdagan sana yung mga araw na pwedeng magbisita kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang pagkakaalala ko, ang allowed na ngayon is Tuesday, Wednesday, and Friday na mga bisita. So papasalamat kami doon. At well, dinanong namin siya kanina kung kamusta ang kain. Sabi niya na wag mo kamustahin ang kain ko. Sabi ko, i-update mo ako sa kaso. So, in-update ko siya, in-update namin siya sa kaso according to sa kung ano lang allowed, no? Sa amin na non-lawyers niya sa ICC na pwedeng sabihin sa kanya. So, yun ang unang pinag-usapan. And then nag-usap din kami about family. Kung kamusta na ang mga family members, nagkamusta siya kay sa kuya namin. Tanong siya nasaan si Paolo at anong ginagawa. At ang sumunod ay nag-mention siya about Kitty na ipinakita daw sa kanya ng mga lawyers kasi allowed siya na ipakita yung mga messages nating lahat. I-upload ng lawyer yon at ipakita sa kanya. So nakita niya daw yung billboard ni Kitty sa Manila. Meron daw billboard si Kitty sa Manila. So na-mention Hey, niya madam, stop recording. was proud of it. And nagtanong siya. Hey, madam, start recording. Nagtanong siya kung kilala ba daw ng mama ko si Anilet. Sumagot din ang mama ko na hindi niya daw kilala si Anilet. So, yeah. Tapos, tinanong ko siya, kamusta ang tulog mo? Sabi ko, dire-diretso ba ang tulog mo? Meron ka bang insomnia? Sabi niya, wala naman akong insomnia. Minsan lang hindi ako makatulog dahil sa kakaisip sa nanay mo. Wow! Yeah. Mapag-ibig! Mapag-ibig! Yung niya, yung kanyang, hindi pa rin nawawala yung kanyang pambobobor sa mga magagandang babae. What else about family? Tinanong niya si Mira. No, sabi ko, okay naman si Mira. Nakatanggap ako ng video galing kay Mira. Nandun si Kitty. Si Mira po yung bata na nakita niyo kasama ni Kitty. Yan po si Mira. And then we talked about Suling, yung anak ni Baste. At sinabi namin sa kanya na kapag nagsama yung dalawa, si Mira at si Suling, ay parang merong powerhouse of mga taratitat na mga bagets. Babae na mga future strong women of the Philippines. At ano pa ba about family? Yan lang naman yon about family. And then, yung update sa case, na-update siya sa case, update sa elections, tapos na yon, alam na niya yon. Tinanong ko siya kung ano ang message niya. Sabi ko, araw-araw may naghihintay sa labas, nagpapakita ng suporta sa iyo. At tinanong ko siya, sabi ko, may gusto ba na message sa kanya? And then, ingong niya in Bisaya na, tindog lang mo din ha, hantod sa kahantungan. Alam namin lahat na joke yun. Yeah. And then sabi niya, no, tell them na by memory ko lang ito. I am eternally grateful for your showing of support, and I recognize your sacrifice, which you do not have to do, so you can now go home. Yun ang sabi niya. So, Ano, uwi ba tayo? Camping. Meron mang iwanan? Wala.
Sa VP, usually po ba pag nag-visit kayo kay PRRD, nasaan po? Sa room or sa dining table, sa garden? Paano po ba pag Meron nag-visit? kaming special room Okay. doon sa visiting area dahil yun ang binibigay sa amin na na Space. space. Hindi kami doon sa common area. Kami sa Special room. May binalita ba kayo sa kanya na national news at ano naging reaction ni Tatay Digong sa mga national news na binigay niyo sa kanya? Wala kaming pinag-usapan na national news. Well, napag-usapan namin yung May 31. Yeah, yung birthday. Ay, lahat, yes. Napag-usapan namin yung May 31. So, nag-rundown ako ng mga speakers. Sabi ko, nandoon si Baste, nandoon si Senator Amy, nandoon si Senator Dante Marcoleta, Senator Robin Padilla, spokesperson Harry Roque, Attorney Vic Rodriguez, si Maharlika I mentioned, and then ako, and the lawyer, Richard Mata, and the American guest, si Marco. So sabi ko, we had 10 speakers, at madami ang pumunta, at madami ang nagpakita ng suporta, at madami ang nalasing. Yes. Madami ang nalasing. At madami ang nabusog. Sobrang dami ng pagkain din. Madami ang nabusog. At madami ang mixed feelings dahil nakakalungkot na nagsama-sama tayo dahil nakakulong si Pangulong Duterte. Pero sobrang saya dahil nakikita mo yung pagkakaisa ng sobrang daming Pilipino for a single cause. And that is requesting ICC to send PRRD. Yes. Pwede ba niyang makita mga video ng mga gathering all over Pwede the po world? ma'am, pero lawyers lang po ang allowed noon. So ang ginagawa namin is pinapadala namin sa lawyers and then they upload it sa laptop nila. Tapos kung may visit sila, pinapakita nila. Yung birthday niyo, New York had a very big gathering also sa Times Square. Yes ma'am, oo, I know. I think this is the third year ba? Na ganun ang ginagawa ng mga nasa... Personal friend ko yung pinaka-organizer. Opo. Yeah, thank you. Siya din yung nag-organize for a 35th. Nakita ko yung Yeah. yung sa, ano ba tawag, billboard? Yeah. Yung video talaga. Talaga, sobrang Digital, what do you call that? Oo, parang... Ano talaga? LED? LED. Spectacular billboard. Maalala kong second or third time na yan. At nagpapasalamat ako, hindi lang sa mga kababayan natin sa New York, kundi sa buong mundo na nag-celebrate din ng birthday ko. But more than that, may double cost yung kanilang celebration. Meron din silang panawagan to send PRRD, bring PRRD back to the Philippines. At of course, yun din yung panawagan natin lahat, no? Ibalik si Duterte at ibalik ang tunay na pagbabago. VP, nagpaalam na ka ba na babalik kayo uli sa Pilipinas? Anong mensahe niya sa'yo? Anong mensahe niya dun sa pagbalik mo sa Pilipinas? Opo. Nagpaalam na kami. Nakita ko lang sa side eye. Inuuwi ko po yan. Roommate ko yan. Roommate ko siya. So ilagay pa natin siya dito. Sa gitna. Nakatayo. Yes. So sinabi na namin sa kanya na uwi na kami tomorrow. Wala na yung biyahe namin mamaya. Tapos sinabihan namin siya na darating si kanila sa Thursday. And then ang susunod na darating ay si Paulo, kasama yung kanya ang mga anak. VP, paano niyo po, kayong dalawa magkapatid, nire-reassure ang Pangulo para magkaroon siya ng hope na sooner makalabas na talaga siya dyan? As far as allowed sa amin ng mga lawyers na wala kaming privileged communication, sinasabi namin sa kanya yung alam na ng lahat, no, public knowledge na nag-file ng questioning ng jurisdiction at ngayon ay merong provision sa Rome Statute, yung interim release na tinatrabaho din. And then one of the
discussions as well. What's your suggestions, Yeah. folks, no? Yeah. To go through the Dutch laws. Yeah. Which she said, okay, Okay. explore that. And then sabi ko, I can do that while I'm back in the Philippines na online na lang Yeah. yung pag-aasikaso. At, well, yun, ma'am. Kung ano yung alam na ng lahat, yun lang din yung Yan lang. sinasabi namin para wala kaming, At yung bago yung tungkol sa... And domestic remedy. Oo. Well, unfortunately, dahil paalis na si VP, no? Last question siguro si Yes, sir. Mayor Baste. Ano pong feeling nyo dito sa bisita nyo, itong Ito. pangalawang bisita nyo kay Tatay Digo? Mas magaan. Kasi, Ngayon. tingin ko okay naman siya. Okay naman. Yun lang, matanda na nga. Nagsalita na ako kahapon, tama ba? Walang bago. Po, isisi po ng ibang mga mambabatas na membro ng Makabayan Bloc sa pagpapaliban ng impeachment ay si President Marcos na nauna nagsasabing hindi niya gusto ang impeachment. Any comment po about? Naku ma'am, hindi ko po alam, no? Hindi ko po nasusundan. Actually, yung mga nangyayari sa Pilipinas kasi magkaiba yung time zone. So, ising nagising tayo dito, tulog naman sila lahat doon sa Pilipinas. Hindi ko nasusundan. Pero ang pagkakaintindi ko ay madaming procedural lapses na nangyari na labag sa Constitution. May naamoy daw po na ang ilan sa nagsulong ng impeachment niyo sa ginawang pagpapaliban ng Senado sa impeachment proceedings, may mga nagsasabing na allegedly may pinagbatiktakan at pinatatakutan daw po si Senate President Escudero po. Well, sa pagkakilala ko naman kay Senate President Cheese Escudero ay hindi natatakot yon. In fact, isa siya doon sa mga, kasama ba siya sa Spice Boys? Hindi. Pero impeachment ni GMA, tatlong beses. Yes, 3 times. Oh yes, there was a group called Spice Boys at the time sa House of Representatives, di ba? Yung mga matatapang na mga mga batang... mga batang congressman. Parang kasali siya doon. Well, sa impeachment po, siya yung minority floor leader Yeah, so during the time anyway, of GMA. yes, we do not remember him I do not know him na natatakot na klase na politiko. So, hindi ko lang alam saan nanggagaling yung sinasabi na takot na si Senator Cheese Escudero. Hindi ko alam saan galing yan. Last question na lang po kay Sir Basta. Sorry ha. Kumusta yung jet lag niyo po? Better na, naka-recover na sana. Kaso pauwi na ako, so babalik. Hindi pa nakarecord. Yes, naman. My birthday wish pa sa APRDC. Oh yes, noong May 30, nagkausap kami noon at meron siyang birthday wish pero I'd rather keep it private. Thank you, ma'am. Yes, ma'am. Last po. The Senate seems to be in conflict as to when they tackle the impeachment. If 19th Congress can carry it over to 20th or no, any comments po about that? Well, yan ma'am, question din namin yan. Yung pag-crossover from the 19th to the 20th Congress. Dahil ang composition ng House of Representative. yung lawyers ko na lang magsalita. Okay. Kasi papagalitan na ako nila. Papagalitan na naman ako noon, ma'am, ng mga lawyers ko. So, Any more? VP, ang OVP at PRGC at ang pamilya Duterte ay nakaranas po ng justices mula sa bagong PNP check. So in this connection, ma'am, ano po ang inaasahan ninyong magiging sitwasyon sa Pilipinas sa ilalim ng bagong liderato ng PNP? Well, I do not think magiging mas maayos or mas maganda ang ating bansa. No? Unang-una, doon na lang tayo, no, sa pagpili ng Speaker of the House of Representatives. Nanood ko pag sinabi na bakit ka naman pipili ng Speaker of the House of Representatives na implicated in a bribery case on record in a case in the United States. So,
yung palang kanida na di ba? Parang, pag alam mo kaagad na ganun, hindi mo hindi mo susuportahan yan as Speaker of the House of Representatives. In the same way na merong recent findings ang Senate of violations of law of these police officers, so bakit mo naman gagawing chief of police? So, Yeah. masyadong sketchy yung decision. Okay, talagang kailangan ng lumipad si VP. Ha? So unfortunately, wala tayong panahon, no? Yeah. So, but thank you very much, VP. Thank you very much to everyone But for Mabalis na mo. one group photo. one group One group photo na lang, One group yeah. photo. Everyone.